I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino na riyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH. Siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ng turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang hulihin. Tama ba yun? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka-naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako, kabata-bata na, damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Martin Romualdez. Abay, pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis. Naggagalaiti pa. Lisa Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yun. Hindi ko naman ka-ano-ano. So yun, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo sa ginagawa ni Senator Amy Marcos? Ako, naiyak ako talaga. Sobrang nasaktan ako ng gusto. Kasi Marcos loyalist ako. Supporters ako. Sinusuportahan ko ang Pangulo no matter what. Oo, totoo yun. Sobrang nasaktan ako. Biro mo mismo kapatid niya. Siniraan niya sa publiko. Siyempre, sa ginagawa ni Amy na yan, lalong gagatungan ng DDS yan, mga kababayan. For sure po yan. Gagatungan talaga yan. Bukas, maniwala kayo. Pero dahil sa ginagawa ni Amy Marcos, pambalahura, pang-alipusta, pambabastos sa Pangulo ng Pilipinas, kakarmahin yan. Tandaan nyo. Maniwala kayo sa akin. Oo. Hindi na makatarungan itong ginagawa niya. Sobrang pambabastos. Kung may problema sana siya sa kapatid niya, mga kababayan, dapat pinag-usapan nila ng private. Totoo yun eh. Hindi yung ipaglalandakan mo sa social media. 36 years, pinaghirapan. Bakit? Bakit? Anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo? Sige nga, may mali ba? Ang dami niya. Ang dami niyang nagawa sa bansang ito sa loob ng 3 taon. Senator Amy, walang perpektong Pangulo. Pero si Pangulong Marcos Jr. nagagawa niya yung trabaho niya. Ang daming nangyayaring magaganda. Ano bang problema mo sa kanya? Bakit nakikita mo si Pangulong Marcos Jr. Hindi mo nakikita si Sara Duterte? Sa pinagagawa niya, walwal. Halos buwan-buwan, nasa ibang bansa, hindi nagtatrabaho. Grabe ka. Matindi kang babae ka. Sobra. Toxic ka talaga. Nahawa ka talaga sa mga dutae. Kaya, mga kababayan, para naniniwala na ako na hindi sila talaga magkapatid. Sorry to say, pero kasi pagkapatid mo talaga pag malalim talagang alitan, hindi pwedeng isa publiko mo, lalo na pag kilalang kilala ka, famous kang pamilya, hindi mo dapat gawin yan Lalo't Pangulo yung kapatid mo, ganyan ang ginagawa mo, ginagatungan mo pa.
Himbis tulungan mo ang Pangulo magresolba. Pero hindi eh. Lalo mo pa ay dadrag pababa. My goodness. Kakahiya ka talaga. Sa totoo lang. At never kita talagang ibubuto. Never. Oh, itong 2025, hindi ko talaga binuto yan. Pero itong mga nagdaan mga taon, binuto ko yan. Pero ngayon, never. Sorry to say, Senator Amy, pero si PBBM ang aming mahal. Aming susuportahin ng buo. Matindi yung ginagawa mo. Pinahiya mo ang Pangulo. Aba, tuwang-tuwa yung mga DDS. Gagatungan nila yan. Pero dahil sa ginagawa ni Senator Amy ngayon, kung paano niya binalahura, binastos ang Pangulo, lalong maaawa ang taong bayan kay PBBM. Makukuha niya ang majority. Maniwala kayo. Sa kabutihan ng kalooban ni Pangulong Marcos Jr., never ko pa nakikitang rumismak yan eh. Nasiraan ang kapatid niya. No. Super bait niya. Ako guys, naiyak ako talaga. Pero okay lang. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Ipasa Diyos na lang natin si Senator Amy. Sana magbago isip niya. Pero hindi niya na makuha ang boto ko talaga. Naawa talaga ako kay Pangulong Marcos Jr. guys. Sobrang naawa ako talaga. Pero mo, left and right, kaliwat kanan yung paninira sa kanya. Sobra, walang habas yung paninira, pambabasto sa kanya, pambalahura, itong mga salot na ito. So do you think, sa ginagawa nila, lalo, pambabasto sa Pangulo na magtatagumpay sila, na maagaw nila ang Malacanang? I don't think so. Hindi mangyayari yun, mga kababayan. Sa totoo lang, mark my word, and I guarantee that. God will protect PBBM. Tandaan nyo yan. Sorry to say kasi, sorry guys, kasi may sipon ako talaga. Oh, totoo yan, inaamin ko, naiyak ako, tsaka nasaktan ako ng gusto, pero naawa talaga ako kay Pangulong Marcos Jr. sa pinagagawa ni Senator Amy. Over. Pati yung hibag niya. Hindi niya daw kamag-anak. Yes, hindi mo nga kamag-anak. Pero ano naman ang koneksyon niya kay Pangulo? Di ba, mister niya? Hipag mo sa ginagawa mo, nasasaktan yung mga anak niya pag napanood ka, Senator Amy. Yan ang pakatandaan mo. Sa ginagawa mo, nasasaktan yung mga anak niya. Oh, ano kaya masasabi ng mga Aranita pamili dito kay Senator Amy Marcos? Oh, di ba guys? Parang naniniwala ako na hindi talaga Marcos ito. Ang tindi niya. Nakakahiya talaga siya, sa totoo lang. Pati si Speaker, si Congressman Sandro, dinamay niya pa. Oh. Kawawa talaga itong Pangulo ng Pilipinas. Kinakawawa ng mga ng mga DDS. Pero hindi nyo matitinag ang Pangulong BBM. At hindi nyo kayang pabagsakin ng kanyang administration. Mark my word. To see is to believe. I guarantee that. Tignan nyo bukas. Ayan eh. Atat na atas sila. Umupo sa Malacanang. Gusto nila makaupo ito si Garutay. Wala namang alam. Mapurol naman ang utak. Walang ginawa. Kundi lakwat sa dito, lakwat sa doon. Mga kababayan, sa totoo lang, ang korupsyon sa Pilipinas matagal na. Even si Senator Defensor Santiago, Miriam Santiago, nag-imbestiga nung naging senador pa siya tungkol dito sa korupsyon sa DPWH. Matagal na po yan. Oh, i-attach ko yung video niya na naka-short para makita nyo. Totoo yun. Si PBBM, may action siya. Tingnan nyo, more than 100 plus. Na-freeze ang mga bank account, yung mga involved na mga contractors. Oh, inaprubahan ng Court of Appeal. Utos ng Court of Appeals na ipiprease ang lahat ng bank account nila. At nagsampa ng kaso si Secretary Vince Dizon. Ngayon, yung mga contractors na yan, dadaan po yan sa due process, iimbestigahin. Kaya yung iba sa kanila, mauunang makulong. Maniwala kayo. Diba? Kasi ang gusto ni Amy, tudas ka agad. Tulad sa ginagawa ni Digong. Pero hindi eh.
Si PBBM, due process ang kanyang ginagawa, mga kababayan. Kasi mga Pilipino din yan eh. Kahit magkasala ang mga yan, pag nagkasala, parusahan, ikulong. Yun ang kay PBBM. Hindi basta-basta magpakulong. Si Pangulong Marcos Jr. dadaan sa proseso. Ika nga, due process. Lahat kay Pangulo, dumidepende yan sa rule of law. Kung ano po ang saligang batas. Pangalawa is due process. Di ba? Mamaya ipakulong niya ng pakulong. Hindi duman sa due process, baka siya ang mabaliktad. Mas matalino ang Pangulo, Senator Aimee, kaysa sayo. Kaya wag ka nagmamagaling-magaling. Sana mauntog yung ulo mo at magising ka sa katotohanan. Di ba? Pati si Congressman Sandro, dinamay mo pa. Nakakasakit yung sinabi niya na hindi niya kamag-anak. Kahit hindi mo kamag-anak si First Lady, hindi mo na dapat gagawin yan sasabihin sa social media. Ang higit rin na sasaktan dyan, si Pangulong Marcos Jr. Because wife niya yun Di ba? Wife niya. Yun ang nakakalungkot, guys. Ewan ko ba dito? Kaya naniwala ako na hindi talaga magkapatid dito. Sobra-sobra yung katoksikan ni Amy Marcos. Matindi. Parang suwail. Dapat kung may problema ka sa pamilya mo, sa Pangulo, pina-private mo sana. Naalala nyo ba yung kampanya noong 2025? Grabe yung pakikitungo ng Pangulo sa kanya. Pero nung ginawa ni Senator Aimee, masyadong mataas ang ihi nito, guys. Ang ere niya. Si Pangulong Marcos Jr., very humble na tao. Believe ako talaga kay PBBM. Kaya saludo ako sa kanyang kabutihang loob. Ang daming nagawa. Ang daming naitulong sa kapwa Pilipino. Ang reason nyo, yung flood control. Matagal na issue yan. Wala man lang Pangulo na matapang para labanan yan. Pero ngayon, si PBBM lang ang lumalaban. Tapos ginagatungan nyo pa. Imbis tulungan nyo na lang. Pero hindi Lalo nyo dinadrag pababa. Pero nandito kami, mga taga-suporta niya, itataas namin lalo yan. Todo suporta kami. Ilan lang naman kayo Sana lahat ng Marcos loyalist makita nila itong video ni Senator Aimee. Nang sa ganun, maisusuka siya. Hindi na sa ibubuto sa susunod. Para sa amin, si PBBM lang pinakamabait, pinakamagaling na Pangulo. Kung may mag-ambisyon ka, maging vice presidente or presidente, hindi ka magtatagumpay. Mark my word. Dahil maraming Marcos loyalist ang hindi ibubuto ka. Yan sa kasamaan nyo, dalo kayo ni Sara Duterte. Hindi kayo magtatagumpay yan. 2028, tandaan nyo itong sinabi ko. Dahil napaka-toxic nyo. So yun guys, kayo na pong bahalang umusga. See you again on my next upload. Ito yung, panoorin nyo itong video ni Senator Santiago. Sino ang kasabot doon sa Public Works, itong 3 construction firms na ito? Your Honor, to be frank, we have not identified. Hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Senator Lacson, please interrogate so that we can find out who was this person who allegedly gave 70 billion or received 70 billion in connection with this. Your Honor. Thank you, Madam Chair. No, you are not recognized. Isa din mo, sinong nakikilala mo doon sa Public Works? Nakikilala mo? Narinig nyo si dating senator? Dekada na po ang korupsyon sa DPWH. Ayan nga, anong panahon na yan, 70 billion skandal sa DPWH. Sino kasabwat? Yung mga contractors din. At ang ibang opisyal. You see? Sa panahon na yan, mga kababayan, walang pinuno na matapang para labanan yan. Or walisin. Or tapusin. Wala Napabayaan. Parang nanonormalize na yung ganyang kasing corrupt na mga opisyal. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo ngayon, siya lang po ang matapang para masawata yung mga korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, dahil due process niya, proseso, ang pagpapakulong mga yan, dadaan sa investigasyon, matrabaho po yan, medyo matagal nga, pero kailangan usisain. Mahabang imbestiga yan. Hindi po instantly na ipakulong mo kaagad. Sabi ko nga, dadaan po yan sa investigasyon. Kasi yung gusto nila, yung mga salot sa lipunan, instant kaagad pakulong.
Ano yun? Digong style? Hindi Iba si PBBM, due process. Ang batas, sa laging batas lagi dumidepende ang Pangulo. Dahil pag ginawa niya yan, ora mismo baka siya pang makasuhan. So, dahil dito mga best, ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Bye bye bye, yan babus. God bless Philippines.